Guys, so nandito tayo para ayusin natin or i-restore itong lock nitong second row, lock ng upuan. So hindi siya matanggal guys, medyo mahirap kalasin. So isa sa problema talaga yon, nag-stack up na siya. So kahit anong gawin natin, pihit dun sa mechanism, hindi talaga ubra. So kakalasin natin, pilitin natin makalas kasi para may restore natin. So ito hindi mo may angat pag hindi mo inayos guys. So tara guys, samahan nyo ako, i-restore natin, ayusin natin. Bali yung problema natin is hindi natin may angat ito. So first step, pilitin natin na buksan itong dito guys. So kalasin natin dyan para ma-restore natin. So yun guys, bali try natin lang isan. So nabaklasan pa na nga po pala natin. So ipapaliwanag ko na sa inyo mamaya kung paano natin binaklas. So ito yung pinaka-mechanism niya guys, na kalasan na natin siya. Yan. So try natin i-shock lang siya guys. Nakita nyo guys, nilagyan ko na langis, tapos try natin i-shock kasi talagang matigas po siya guys, hindi siya mapihit-pihit yung mechanism. So itong pinamartilyo po natin yan, sinasyak natin kasi talagang ayaw guys. Ayan o. So ginamitan ko na rin ng vice grip. Dapat yan, kamay lang dapat. Pag pinihit mo guys, ano po yan, iikot na. Gagalaw na dapat. So kahit gamitan natin ng vice grip, talagang ayaw. Yan. Kable lang po ang nag-hold dyan guys. Kaya dapat konting ano lang, pihit, gagalaw na yan. So yan, so nakita nyo ayaw talaga, ginamitan ko na ng vice grip. So yan, so tingnan nyo lang guys kung anong mga paraan na kailangan natin gawin. So bali ito guys, yung yan, ito yung portion na yan, yan yung nag-stack up, yan yung nag-hold dun sa lock nung upuan. Yan. Connected ito dito sa lever na yan. Yan, yung portion na yan. Yan, yan yung nag-hold dito sa lock na yan. Para mag-release yung lock, kailangan ito nagalaw guys. Yan. Pag hinila mo yung kable ng lever, dapat yan ay aangat. So, bali ito yung mga isa sa paraan na ginagawa natin guys. So, pinupunson natin yung pinaka lever doon na lock yan. So makikita nyo, bali dapat kasi lumuwag yan guys. Yan, umangat dapat yan, pero medyo mahigpit pa rin kahit na pinunson ko siya So hindi pa rin nagagalaw ng kamay, dapat yan nagagalaw ng kamay at magre-release yung lock, pinaka latching nya guys. Yan yung binay-script ko na yan. So yan yung dapat lumuwag. Yan. So, nag-try na rin po ako guys na maghanap ng ganito, na bumili sana ng assembly niyan. So, wala ka rin naman talaga mabibilan guys na assembly nito na pangupuan. So, yun, so ayaw pa rin guys lumuwag, kaya mayroon pa tayo isang paraan. Guys, bali gawin nyo guys kung sakali na matigas siya, so talagang hindi matanggal kalawang, pwedeng pabagain mo muna to, tapos tiktikin mo lang guys. So gaganyan mo siya guys. So papapagayin natin guys. Kaya salang mo sa kalan guys. Yan. Yan lang po. Ang gagawin natin dyan para matanggal yung kalawang guys, yung nag-stack up na ano niya. So yun ang kailangan ng matanggal. Nag-stack up ko kasi yung mechanism Kaya ganyan po. Yun.
Yun guys, bali pagtapos mo anuhin, tikim mo na na ganun para matanggal yung kalawang, para lumuwag siya guys. Ayan. Para malaglag yung mga kalawang, kasi kinalawang po yan kaya ganun. Ayan o, so lumuwag na guys, diba? Yun. Kanina hindi natin mapihit to guys na ganyan yan. May kable kasi dito yan guys, diba? May kable. Yan yung humihila para mag-unlock siya. Yan. Pag nakaganyan, itong lock mo, naka-free wheel yan guys. Kung may, tapos pag lumuwag na guys, yan, lumuwag na siya. Lagyan na natin langis to. Langisin natin para mas lalo siya maluwag. Yan. Patakan na ng langis. Yan. Diba lumuwag na siya guys. Kanina talagang hindi mo mahigit guys. Yan ang nagiging problema rin sa mga ganito. Yan. Ito medyo maluwag na. Ispatan na lang natin ito para hindi siya, kasi dapat nakakapit ito dapat dito. Nakakapit dapat. Yan. So dapat ito nakakapit dito. Yan. So ispatan na natin itong portion na to. Lumuwag na siya. Okay. Ayan, hindi siya sumasama may gawa ng maluwag to eh. Okay, so gawin natin, ispatan natin yan para ano. So yan po, bali naispatan na po natin. Yan, ito pinaka-lever nya. Yan, gumagalaw na siya guys. Sumusunod na siya. So bali pipinturan na lang natin yan ng buo para maganda siyang tignan, para hindi rin kalawangin. Yan. So okay na siya. So nakikita nyo, pag yan ay nakalock, hindi mo may didiin yung latch. Yan. Pero pag naka-open, so yung lock nya guys, yan. So nakikita nyo yung lock nya, hindi mo siya mabuksan. Pero pag in-open mo, nabubuksan mo. Yan ang function yan guys. So kailangan napipihit lang po ng kamay yan. Ganun lang po dapat. Maluwag lang po dapat yan, kasi cable lang po nag-hold dyan guys, mechanism na yan. So yun po guys, bali pininturahan na rin natin siya ng so halos binuo na rin natin ng pintura para magmukha siyang brand new. So bumili lang tayo ng Pilax paint. Bali yung Pilax paint po na yan ay madali po siya matuyo. So ini-spray na lang din siya. So mura lang naman yan guys pag bibili ka ng Pilax paint. Kulay black ang binili natin. Yan. So ganyan po guys. Restoration po yung ginagawa natin DIY. Yan guys, tuyo na siya. Bali, kabit na natin yung spring dito guys. So ito yung spring niya. So dito na nakakabit yan guys. Ito. Ito tong ano na to. Yan. Yan lang nakakawit yan dyan. Tsaka yan. Dalawa. Okay. Ang function niyan guys, just in case guys na hindi nyo matanggal sa upuan nyo, no? Halimbawa, hindi nyo matanggal. Nag-lock. Talaga nag-lock sa upuan nyo. Okay. So nag-lock sa upuan nyo yan. Yung ito nag-lock sa upuan, hindi matanggal. Kasi pag nakaganyan yan guys, naka-lock siya guys. Yan. Yan, nakaganon yan. So ito hindi nyo magalaw, nag-lock. So pagdating dito, punsunin nyo yun guys. So tulak nyo, pilitin nyo yung may tulak nyo para mag-release. Ma-release lang ng bagay yan guys. Luluwag ito, matatanggal yan. So ganun po. Okay. So ilagay na natin to. Kaya pag na halimbawa nag-lock yung upuan nyo, ganun ang gawin nyo. Yan.
Tapos ilagay na ito. Yan, ganyan lang yan. Yung kasi yung spring na yun yung nagre-return sa kanya. Okay na guys, di ba? Itutulak na ng kamay. Nung una, hindi natin may tulak ng kamay yan. Kaya stuck up siya. Ayan, pansinin nyo guys. Ito. Pag gumanon siya, maglalak yan. Subukan natin. Ayan. Di ba? Naglock na siya guys. Dahil doon sa spring na to. Okay, so ang gawin nyo, kung halimbawa nakalak na ganyan at hindi nyo may atras nito, kasi ito yung nag-i-stack up, ang nag-i-stack up dyan guys, ito yan yung ano na yan, yung nag-i-stack up. So ang gawin nyo, tanggalin yung spring, tapos itulak nyo yun guys, ito tulak nyo papasok, no, ganun ang gawin nyo. Ayan, so yun yun, okay na siya guys. So ikakabit na lang natin to. Bago nyo ikabit guys, langisan nyo na rin ito, yung mga portion na yan, langisan na rin. Patuluan ng langis guys, to. Patakan na ng langis para hindi na rin siya kalawangin guys. Yan. Kasi kaya nag-i-stack up yan guys sa tagal na hindi na nagaga na malamang matagal na hindi na bubuksan ito, kaya nag-i-stack up. Ganun po nangyayari, no? Baka yung upuan nyo na sa side na yon, ito sa akin kasi nasa kanan to eh, pang gitna to, kanan. Okay, pag hindi nabubuksan guys, ganun talaga mangyari, mag-i-stack up. Tapos pagdating dito guys, krasahan na rin to, krasahan na rin. Yan. Mamaya gagarsahan na rin natin ito guys. Tsaka dito lalagyan natin grasa. Okay, kabit natin. So ayun guys, bali ito na yung ginawa natin kanina. So kakabit na po natin siya. Ito yung pinaka-tornilyo niya guys. Yan. Pero lalagyan muna natin ng grasa para madulas po siya. Ito po kasi yung portion na ito yung nagpapaibot na nasa loob. So nagpapaibot po yan, ginagrasahan natin na yan. So magkabila po yan, kailangan grasahan nyo. Tsaka yung pinaka ano niya guys, loob, papasukan ng tornilyo. Yan. Pati yung bolt guys, grasahan nyo na rin. Kasi gumagalaw po yung portion na yan guys. Yan. Ganyan po, bali ganyan po ang kasa niyan. Yan. Pagkalagay, isuot po yung tornilyo. Ang tornilyo, ang gagamitin nyo pala pangkalas nyan guys ay Allen wrench na flower type. Kaso dahil wala akong Allen wrench na flower type, so kinamay ko lang muna ito, tapos hinigpitan ko na ng vice grip. So ito naman, hindi naman kailangan sobrang higpit ang gawin mo dyan, kasi ano lang naman yan, pivot pin lang yan. So hindi naman niya kailangan sobrang higpit. Ganun po. So ito na nga guys, bali gagamitan natin ng vice grip para ma-torque lang natin ng bahagya yung ano, yung pivot pin. Yan. May bolt po yan guys. May lock po yan. Yan. So ganyan po siya, gumagalaw po yan. Tapos yung rod dito, yan. Siya nga pala guys, bali yung pagbaklas ko kanina, so hindi ko na pinakita sa inyo. Kasi ganun din naman yung pagbaklas niya, pagkabit niyan, pag-assemble. Same procedure lang po. So kung paano ko binaklas kanina, ganun din itong pagkabit. So ganun lang po siya gawin. Tapos grasahan nyo na rin po yung portion na to, yung kakabitan ng rod guys. Yan. Kasi nagpapaibot din po yan, gumagalaw po yan. 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 Tapos may mga washer po yan na kasama. Pero washer plastic yung pinaka-washer. Yung pinaka-washer niyan guys, ito yung pinaka-washer niya dalawa. Tapos ito lang yung lock niya. Yan lang tatanggalin nyo dun sa portion na to guys. Yan.
Yun lang tatanggalin nyo ito. Portion na itong ano to. 3 piraso lang guys. Itong spring dito yan. Sa kabila. Ano? Okay. Unahin mo natin ito ilagay. So ito, maunang lagay nito dito. So lagyan mo muna yung ganyan. Yan. Lagyan. Tapos itong grasa. Grasahan nyo lang para madulas siya. Para hindi siya mag-stack up. Tapos, yan. Tapat lang. Kabit. Tapos, itong isang piraso guys. Ng washer. Plastic washer lang yan guys. Hindi siya yung ano, yung yero. Hindi siya plastic washer lang to. Tapos kabit na rin po yung pinaka circle clip. Pagkatapos may setup yung mga washer guys. Pagkatapos guys, ikabit na rin tong spring na to. Yan. Bali kakawit lang po yan. So yan guys, okay na. So yun po, ganyan ang kabit nyan. So tapos ito, lalagyan na natin guys. Ito sa gilid lang yan. Yan, ito sa inyo. Kakabit lang ito dito. Yan. Ganyan lang siya guys. Yan. Tapos ikot yung ganon. Tsaka nakaano yan dito. Yan. Ganyan po. Yun na yun. So gumagalaw na siya guys. Okay. Kita nyo. Gumagalaw na. Pag pinipihit natin to, yan. Pag ginangat natin, gumagalaw na to. Yan. Yan. Kailangan kasi pag ginalaw mo yan, magre-release to. Ito, tungo na sa ilalim. Yan. Hindi na siya nag-ano. Okay. So, ganun po kasi guys. Bago natin lagyan yung ano niya, yung cover, yung lock. Pinaka-cover niya guys. Tingnan natin kung nag-release na siya. Okay. Check natin guys. Yan. Kailangan ito magre-release dapat yan pag natin. Yan, so nag-lock na guys, di ba? Oh, nag-lock na. Kailangan ma-release natin yan. Okay, so solved. Okay na. Oh. Yan. So, isa pa. Yan, nakalock na yan guys. Oh, nakalock na yung upuan. No? Okay, so release natin ulit. Yan. Okay. So, nagawa na natin guys. Ito yung stock up guys na latch, tawag yata dito, latch seat latch ng Toyota Innova. So yun po. So ito sa bandang baba, linisin na lang din to. So yun guys, so naayos na natin. So yun po, bali kakabit na rin natin itong cover niya. So mayroon pong mga lock yan, naka-clip. Tapos itong isa na katorno niya lang doon. So ang suot po niya, nakaganyan siya. Yan. Bali iayapos lang po yan. Ganyan po. So pag binaba mo yung upuan, meron yung bakal, mag-a-adjust din po yun. Yan. So yung sa gilid nitong cover na yan, nakikita nyo, isusuot nyo po yun. So ito yun to. Yan. Yung gatla na yun.
Nakatapat yan dyan. Yan. Bali, pasok nyo yung plastic doon. Yan. Pag nakasuot na guys, yan, iaakma nyo na lang yan sa tutornilyuhan. Tsaka yung mga clip nya, tatapat mo lang yung clip. Ganun po. Yan. Yan. So, ganyan lang siya. Yan. Tapos, ito may butas siya. Sa tutornilyan, kunin mo ito niya, lagyan na ito niya. So, ganyan din po yung pagbaklas nung una guys. Nung bago natin tinanggal yan. Ganyan din po. Kung paano natin kinalas. Ganyan din po yung pagbabalik. Hindi ko lang sinama sa video kasi masyado na mahaba guys. Atin guys, try na subukan. Yan. Yan. Yan guys, diin ko ha. Okay. Dinin ko na. So yan guys, hindi na maangat. So, try ko i-release doon. Yan. Okay. So, pag ni-release, okay siya guys. Yan. Release natin. Okay. Ayan. So, okay na guys. Guys, nagawa na natin ng paraan or na-restore na natin itong latch. Ang tawag dito latch ng ng lock ng upuan ng pang second row sa Toyota Innova. So sana may nakuha kayong kalaman sa vlog ko na to. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.